Nagtatrabaho na ba kayo sa BPO? Na-try nyo na bang makatulog sa sleeping quarter nila? Maraming sabi-sabi na maraming binabangungot sa sleeping quarter. Tuklasin natin ngayon ang kwento ni Maria. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Hello, tawagin niyo na lang po akong Maria. 2 taon pa lang ako sa BPO industry nang lumipat ako sa isang kumpanya sa Mandaluyong. Hindi naman kalakihan ng experience ko, pero sapat para mabilis akong matanggap. Sa totoo lang, excited ako noon. Bagong kumpanya, bagong mga tao, at bagong environment. At sa unang 2 buwan, ayos naman ang lahat. Nakakapagod pero manageable. Hanggang sa unti-unting may mga bagay na nagsimulang bumagabag sa akin. Isang gabi, matapos ang isang mahabang shift, dumiretso ako sa restroom. Wala namang tao ang buong restroom. Habang naghuhugas ako ng kamay, bigla na lang bumukas ang gripo sa kabilang lababo. Wala namang tao. Hindi ko na lang pinansin at sinubukan kong kumalma. Pero bago pa ako lumabas, biglang umikot ang tissue roll sa kubikel na para bang may gumagamit. Doon na ako kinalabutan. Ikinuwento ko ito sa mga ka-team ko. At imbis na matawa, at sabihin guni-guni lang, seryoso silang tumango. May ilan na raw silang naramdaman dati. May mga yabag, mga bulungan, at minsan biglang may hahawak sa balikat nila kahit mag-isa lang sila sa pantry. Akala ko dati puro kwento-kwento ang mga ganong bagay, pero nagsimula na akong maniwala. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating ang isang madaling araw na hindi ko makakalimutan. 2:00 yon, lunch break namin. Halos 2 araw na akong kulang sa tulog dahil sa overtime at sa reports na kailangan tapusin. Ramdam ko ang bigat ng talukap ng mata ko, kaya nagpasya akong pumunta sa sleeping quarter, isang malaking kwarto ng puno ng double-deck bed para sa mga empleyado. Pagpasok ko, nagulat ako na walang tao. Tahimik, malamig, at nakabukas ang ilang ilaw. Pumili ako ng isang kama sa isang sulok at agad na akong humiga. Pagkalapat ng katawan ko, ramdam ko ang sarap ng malambot na kutsyon. Pinikit ko na lang ang aking mga mata at umaasang kahit sa sandaling tulog ay makabawi ako. Ngunit, ilang minuto lang ang lumipas. Naramdaman kong may umanig sa kama ko. Parang may umaakyat o kumikilo sa paligid. Dumilat ako, pero doon ko na-realize na hindi ko may galaw ang katawan ko. Para akong estatwa. Sa paanan ko, nakita kong isang batang babae. Mga 7 o 8 taong gulang. Naka-t-shirt at short na punit-punit at basang-basa ng dugo. Nakatingin siya ng diretso sa akin habang hawak-hawak ang aking paa. Dahan-dahan niyang inihimas yun. Para bang tinatanggal ang init ng aking katawan. Sinubukan kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Lalong tuminti ang kaba ko nang napansin ko ang ulunan ko may lalaking nakaitim. Malaki ang katawan at mabigat ang pagkakadagat ng kanyang kamay sa aking mga balikat. Ramdam ko ang bigat na para bang dinidiin ako sa kama. Nakayuko siya at kahit hindi ko makita ang buong mukha niya, dama ko ang puot at bigat ng presensya niya. Habang nalalaki ang aking mga mata sa takot, bigla na lang may bumaba mula sa itaas ng deck. Isang babae, nakabuting vestida, mahaba ang buhok at nakangiti ng malapad. Pero hindi yon ngiti na parang ngiting mapanilang. Ngiti yon ng malamig, puno ng kasamaan. At hindi yon ngiti ng isang totoong tao. Tumayo siya sa harap ko, nakatitig lang habang hindi ako makagalaw. Pagbalik ng tingin ko sa bata, saka siya nagsimulang magsalita. Paus, mabagal at paulit-ulit. Sasama ka na sa amin. Sasama ka na sa amin. Sasama ka na sa amin. Habang binibigas niya yun, napansin kong dahan-dahang tumatalo yung dugo mula sa kanyang bibig. Tumutulo sa sahig ng kwarto.
Ang lalaki sa ulunan ko ay lalo pang diniin ang balikat ko at naramdaman kong parang lumulubog ako sa kutsyon. Gusto kong ipikit ang mata ko pero hindi ko magawa. Gusto kong magdasal pero kahit anong mga salita ay hindi ko maisantin. Hanggang sa biglang nagdilim ang paningin ko. Hindi ko alam kung nawalan ako ng malay o nakatulog. Nagising na lang ako na puno ng mga tao ang sleeping quarter at may naririnig akong nag-uusap. Uy, ang lamig ng katawan niya kanina ah. Akala namin ninatake. Pero walang nagsabi kung paano ako nakaligtas o kung may nakakita ba ng kakaiba. Kinabukasan, ikinuwento ko ulit ang lahat. Saka may naglakas loob na nagsabi, bago pa raw maging opisina ang gusaling iyon, dati pala itong boarding house. At ayon sa kwento, may mga pamilyang nasawi doon sa sunog, mag-ama at isang bata. Mula noon, minsan hindi na ako pumapasok ulit sa sleeping quarter. Mas pinili ko na lang magpuyat kaysa sa muling makaramdam ng presensya noon. At natutunan ko, hindi lahat ng lugar sa opisina ay para magpahinga. Minsan may mga kaluluwang na una nang humimlay doon at baka hindi nila gusto ang bagong bisita.